So, hello guys, welcome to my vlog. So for today's video, I'm gonna show you the experience I had during my holiday trip in the Philippines. So, without much ado, kailangan nating mag-voice over. So, guys, the reason why I went to the Philippines is because it's my sister's graduation. And for me, it is such a special occasion para sa iya ha. So, I make sure na I attend to my promise kasi I promised her na I will be coming during her graduation. So, yun na nga. So, I flew early nung 13 pa lang flight ko na from Uganda to Philippines. Connecting flight via Doha. Medyo mahaba yung biyahe but it's okay. Kasi this is, I know this is really a special day para sa iya ha. So, here you go. This is my Igsoon. This is my sister. And that's my mom walking. They are going for an award. So I'm very happy kasi recognize yung kapatid ko, talagang nag-aral ng mabuti and I'm so proud kasi like me, I had some high honors as well during my graduation day. So ayun, I'm just very proud. Proud kuya, proud na nagpaaral kasi it's yun yung pinaghirapan ko, yung mga stress ko and then all of this is such a joy talaga na makita na my mom is walking and then just going to, to be recognized and talagang worth it lang. Masaya lang talaga yung puso ko that time. And I'm so privileged kasi it's been a while na rin na hindi ako nakabalik dito sa alma mater ko. So dito din ako gumaduate. So ayan na nga. So my mom, parang pagod. Pagod si mama and then this is my sister and then yan yung classmates niya. Nakapila habang nag-aabang kung sino susunod magpi-picture diyan sa stage. So that is the reason why na umuwi ako. So yan yung pinaka-rason. And at the same time, ayan na nga sila nagpi-picture na. So medyo mahaba yung vlog na to kaya sana guys, sana panoorin niyo pa rin. So, magvo-voice over ako siguro yung konting snippets lang ng video ilalagay ko. So, ito na nga, after ng graduation, bumalik agad ako ng CDO kasi sa CDO nandun yung mga gamit ko. And then, after kinuha ko yung gamit, ito na nandito na kami sa Monterrey. So, ayun, kasi nga graduation, so kailangan may lechon. So, ito yung fun na talagang masaya ako. Kasi it's been a while na I haven't eaten lechon. So, grabe. Grabe, ang sarap ng lechon. Yung crispy ng lechon, yung skin ng lechon, talagang grabe, grabe, grabe. Parang gusto kong bumalik ulit. Gusto kong namnamin ulit yung mga pagkain na kinain ko. And it's rarely nangyayari na kasama ko yung family ko sa hapagkainan. Most of the time, ako lang yung ako lang mag-isa kumakain sa bahay. So, talagang pagka mga ganitong okasyon ninanamnam ko kasi bihira, no? Bihira kung magiging hindi man kumpleto sa hapagkainan pero andun ang karamihan ng kapatid ko. So, for me, it's a special sa akin yung mga ganong event. But, yeah, may sasabihin sana ako pero sikreto na lang muna. Yan. So, ito, lechon na nga, rice, lechon, toyo na may sili. Oh my God. Tapos may Coke. Tapos may Sprite, may Coke, may soda sa tabi para mag-burp ka talaga. Kasi, oh my goodness, ang food is grabe. Ang sarap-sarap ng pagkain. So, yun. Grabe, ang sarap lang talaga. Gusto kong kumain ulit ng lechon. Parang gusto ko ulit namnamin yung lechon. My goodness, grabe. Nakakamiss ang lechon. So, binili namin yung baboy 1 month or 2 months before the graduation para ma-prepare, parang pakainin muna ng maraming pagkain para, ayun, lumaki. So, laki nga naman ng lechon, hindi nga namin naubos yan. Yung ate ko, may dala pa ako papuntang Manila. Yan. So, ito na, may kuno, may wine ako para kay mama, para yung non-alcoholic wine para sa mga matatanda, mga adult. Mga super adult yan, sila mama nagno-novelino at saka ano pa yung binili ko. So, ayan, para yung walang alcohol lang, para gusto lang niyang ma-enjoy yung moment, ganon, celebrate. Tapos ito nandito kami sa Monterrey. So this is
in Hasaan, San Antonio, Hasaan, medyo malayo siya. So, grabe, ito yung pinakadulo na ng Hasaan ng Misamis Oriental. So, medyo malayo, mahaba yung biyahe. So, from CDO, nag-taxi lang ako. So, ito naman yung pinsan ko, si Dudong. Lagi ko, pag uuwi ako ay kailangan yung pinsan ko nandyan. Kailangan si Dudong nandyan. Nakakamiss yung, kasi bihira lang naman kami mag-banding. Do hindi kami lahat magpinsan nakaka-banding kasi hindi ko pa afford na mag-rent tapos mag-overnight ng 2 gabi kasama lahat ng family kasi ang laki ng family namin. So, yung yung immediate family lang at saka yung ilang cousin lang. So, siya lang ata yung pinsan na nandyan. So, yun, masaya naman na, nakasama siya. So, kwentuhan, after, ito na yung kinaumagahan na to, tapos, wala, ano bang ginagawa pagka uuwi ka ng Pinas? So, magiinuman, magpipintuhan. Tapos, mandyan naman yung pagkain. So, ang kasarapan, kainaman lang dito is, pag nandun ka, tapos nasa bakasyon kayo, syempre naghahanda kayo. So, may salad yan, nag-ihaw kami ng isda, may buko salad, yun yung talagang masarap. May buko salad, tapos, yun, may lechon, tapos, yung alak, pagka naubusan, ulit, bili ulit. Pagka uuhawin ka, hindi na tubig yung iniinom, alak na yung iniinom. So, yun, gano'n naman kasi ine-expect mo talagang pagbakasyon, kailangan mo silang i-spoil kasi hindi mo naman lagi-lagi ginagawa yan. So, excuse na lang muna kasi kumakain muna ako pero tingnan mo naman yung itsura, parang ewan. Anyways, so, ayun, meron pa palang tamban. So, kinilaw. So, na-miss ko din yun kasi ewan ko, parang decades na ata na hindi ako nakakain ng kinilaw. So, talagang minake sure ko na meron naman, nandito tayo sa dagat, so why not magkinilaw kasi maliit tamban siya, so hindi siya nagustuhan ng classmate ko. Pero ako, hindi ko naman yan laging magagawa o hindi naman ako marunong gumawa ng kinilaw na. So, tsaka ang daming ginagawa pag tinatanggal yung mga buto-buto. So, wala na akong oras sa mga ganun. Mas marami pa akong kailangan gawin kaysa maglinis ng kinilaw. So, ayan na nga. After niyan, inuman. So, nainitan. Tara, maglangoy. So, ito naman yung high tide ngayon dito. So, yun, tumalon yan si Dudong dyan yung inupuan ko kanina. Tapos, ayun, dito muna kami maliligo habang yung sila mama nagpapahinga sa loob. Kami naman nandito. Ayun. Ayan. So, medyo malalim siya kasi high tide. So, pagka low tide naman, hindi mo siya pwedeng hindi mo siya pwedeng talunan kasi taga-tuhod lang yung tubig. So, make sure na kailangan safety pa din. Pero, ayun, medyo malayo-layo yung inano nila ni Joshua. Malayo-layo yung nilangoy nila papunta sa akin. Ayun. So, ayan na nga. This is ito na yung nakakatuwang part kasi swimming sa tanning kumbaga pero dahil hindi naman tayo maputi so swimming na lang. So ito iyan na mismo yung yan na mismo yun ang yung ganap sa buhay. Tapos ano pa ba? After nito, nag-enjoy lang naman kami sa araw. So basta lang, parang banding lang talaga yung ginagawa namin. Bihira lang naman. And then, kasama yung mga pamangkin ko, of course. Kapatid ko, si Inday nandyan. Tapos, pinsan. So, ayun, nag-i-enjoy lang kami. May mga bagets, pamangkin, kasama. Ayun. So, after nung ganap namin dito sa Monterrey, pumunta na rin kami doon umuwi na. After 2 days, umuwi na kami. So, medyo magastos na rin yun kasi mahal eh. Mahal yung per night nila. So, yun na nga. So, ayun. So, after namin dito sa Monterrey, umuwi na kami sa probinsya pero hindi siya. Muna kami, nag-shopping muna kami pero sa pagod sa dami ng mga ginagawa, sa dami ng mga bit-bit hindi na kayang i-vlog. So, ayun. Pag-uwi ng bahay dahil pa-holiday na, ba yun? Pa pa ano? Pa Holy Week na siya. So ang nangyari, nagpe-prepare kami ng binignit. So yun yung may mga iba't ibang
prutas at saka pagkain namin na hinahalo-halo mo. Parang ganun. So, ayun, bihira lang din yun, saka sobrang tagal ko na rin hindi nakakain nun. So, talagang yung mga ganun, talagang craving sa akin, yung binignit, ganun. Tapos, pagka nakauwi naman ako ng bahay, ang ginagawa ko, magbukas nung mga litrato na pinaprint ko or mga nilukat ko noong nung high school pa ako. So, high school pa lang ako, talagang yung family ko kasi masyadong maano sa picture. So, ang nangyari, every time na may picture, kinikip talaga namin yan, tapos nilalagay sa album kasi talagang iba yung feeling. After 10, 20 years, titingnan mo yung picture mo, nakakatuwa. It's a very humbling experience na magbukas ng mga albums. Ganon. So, ayun. Ganon yung iba yung feeling kaya masaya talaga Kaya buti na nga lang may ganyan kaming attitude na ng mga picture. So, minsan naaalala mo din na, ganito pala yung itsura, tatawanan mo na lang, ganun. Tapos, excuse my tummy na lang kasi sa sobrang dami ng kinakain, sa sobrang dami ng cravings, talagang #craving satisfied kasi kung ano yung mga na-miss ko na pagkain, talagang nahanapan ng paraan na gawin at saka talagang ikain talaga ng ikain. So, ayun, tumaba. Okay lang naman 'yan kasi ano ba naman hindi naman tayo fitness model or sikat na tao para basta kailangan mo lang i-satisfy sarili mo, dapat happy ka sa buhay. Papayat ka din naman pagdating ng pagbalik sa Uganda, Africa kasi sa dami ng trabaho. Tapos every morning naman hindi naman nakakapag-breakfast. So dito pag nasa Pinas ako, nakakapag-breakfast talaga ako. Pero pagka nandito na sa Africa, balik na sa trabaho, ang ending wala na talagang breakfast. Kasi masyado nang busy, hindi ko na kayang mag-breakfast. So, ito na nga yung video namin, nagpe-prepare, merong yung kapatid, yung pamangkin ko na napagtripa namin. Si mama. Si mama nagagawa nung binignit ata yung pinaggagawa niya. So, ayun, hinahalo-halo na yung mga sago. Ayan yung sago. Ayun, so ang daming kulay daw ng binignit niya. Ayan. So, ito yung sa labas ng bahay namin. Tapos, ayan, ako nagkagod para yung gata. Ayan, yun yung ilalagay dun sa binignit. Ayan si Duday, pamangkin ko yan. Ayan, pagka yan yung coconut milk na tinatawag. Tapos, ayan, kinukumsan namin yan. Every time na ginagawa ko yan nung kabataan ko, talagang hate ko yan kasi ang tagal matapos. Tapos nasusugat talaga ako. So, ngayon, medyo naging pro na. Bihira ko lang namang gawin. Pero dahil medyo lumakas na yung mga buto ko, naging easy peasy na lang sa akin gawin yan. So, minsan ginagawa namin pagka pinapakain sa mga baboy dati nung kabataan ko. So, ngayon, gagamitin namin tong coconut milk or gata para dun sa binignit na lulutuin ni mama or niluluto. Ayun, yan na nga ang laki-laki. Tapos, sobrang maliit lang naman kami sa bahay. Pero, ang ending kasi niyan, pamimigay. Tapos, after 5 days or more than 5 days pa yan nakalagay lang sa ref, ganyan. So, ayan, pakagod ka. Ayan. So, nakakatuwa, medyo masaya. Talagang experience talaga sa akin yung mga ganyan. And then, after ng kagod na yan, ito, ang pamangkin ko, laging nag-aabang nung malinis para nginunguya-nguya. Ganyan din naman yung gawain ko nung kabataan ko, kaya ba. Ayan, si Duday, pamangkin ko din. So, ito naman yung pinaka-youngest na pamangkin ko sa pamilyang ito. Namiga lang. Ayan. So, ayan yung mga pamangkin ko na sobrang makulit. Sobrang makulit. Ayan. And then, ito, yan, pamangkin ko din yan. Si Dirk, si Shakoy, at saka si Duday. Ayan.
So, simple lang talaga yung buhay sa province. Kaya minsan, doon ka nakaka-humble eh. Kasi yan yung roots mo eh. Parang hindi ka naman ganun nandun sa tuktok eh. Hindi ka naman nasa tuktok. Andyan ka lang, medyo umangat lang ng konti. But then, sometimes, you never really, talagang, you never forget where you came from. Ayan. So, ito ang gawain ko every time before. Kasi talagang ako naman yung lalaki sa family. So, kailangan ako talaga yung gagawa ng mga ganyan-ganyan. Tapos pinapatuyo namin para ilagay sa para pangsaing yan. So, ayan, tinry ko lang kung kaya ko pa ba. So, nung tumanda na ako, nandito na ganitong age na, medyo mas careful na ako sa mga pangyayari. Talagang meron na akong mga advance na naiisip sa mga ganito. So, kailangan, mas careful na ako sa mga ganyan. Dahil, yun na nga, ang dami mo ng responsibilidad. So, hindi mo naman pwedeng saktan yung sarili mo or, basta, talagang, safety first talaga pag ganyan. So, yan lang. Ang tawag dyan, viewing or, bugha. Pabugha. Ayan, pakagod, pabugha, pagbugha. Ayan. So, yan, ganyan ang buhay. So, kung wala kaming gas, yan yung pangsaing, kahoy-kahoy muna. Saka, normal naman yan. Yan naman yung ginagawa namin sa buhay talagang Ganyan, parang ganyan yung totoong buhay dito na laging nangyayari sa bahay. Kaya, there is nothing to be ashamed of. So, ayan. Ayun. Ano pa ba? Ang haba ng voiceover nito guys. So, sana makinig pa rin kayo kahit kahit ganun man kahaba. Ayun. So, ito yung bahay namin. So, after niyang binignit na yan, tingnan na lang natin kung ano ang mga ganap. Kasi meron pa tayong 10 minutes. Ayan, ito na yung grated coconut. And then, ano pa? So, ito, ibang naman to, ibang vlog, ibang scenario naman to. Andyan yung pamangkin ko sa taas, merong marang sa ibabaw. Isa siyang puno na, isang prutas, ganyan. So, ayun, may hinog. So, ang sarap nito kasi, alam mo ba yung marang, parang, ito yung prutas na hindi mo maitago-tago. Kasi, pagka hinog na siya, so, nangangamoy siya. So, pagka itatago mo siya, mahahanap mo pa rin talaga. So, ayun, na-overripe na nga. So, sa labas ng bahay, maraming prutas. So, meron. May santol, may mangga, may saging. Yun. Tapos, may buko juice. May ano pa. So, ayun. Ganyan. So, meron kaming marang dyan. Tapos, ayan, kinakain na nga namin. So, pero kaso nga lang, sobrang overripe. So, ito pala yung kaibigan niya na nakalimutan ko na rin yung pangalan. So, ayun. Masarap naman siya kaso nga lang overripe. So, parang hindi na rin masyadong okay kainin. Ayan. So, ito yung voice over ko, guys. Ito naman pala, isa pamangkin ko, si Dirk. Ayan. So, very good yan kasi laging owner sa school. So, buti na lang at maayos. So, nung sa bahay kasi, walang babae, lalaki. Lahat ng gawain sa bahay, kailangan gawin ng lalaki, gawin ng babae. At isa yung, lalo na itong pagwawalis. Kasi, minsan, nakakainis din talaga pagka, sa dami ng puno, laging every minuto may nahuhulog. So, talagang yan yung yan yung medyo nakakatamad na part. Pero, nasanay na rin ako kasi nung kabataan ko, yan na talaga yung ginagawa namin. Every morning, talagang kailangan, tapos magwalis. And then, later on, pagkahapon, magwawalis na naman ulit. Ganon. So, ito na nga, parang nag-crave ako. Nag-crave ako ng ano ba yan? Ng buko juice. So, ayan, buti na lang, andyan si Joshua, kaya siya yung nautusan.
So, ayun. Dati-dati, nung kabataan ko, ginagawa ko yan, naaakyat ko talaga kahit mas mataas pa dito. Yung puno pala sa amin pala yan. Lumaki na lang yan, pero nung bata pa ako, medyo wala pa yung bunga. So, medyo talagang tumanda na talaga ako. Talagang patpunta na talaga tayo doon. So, ayan. Normally, oh my God. Pagka ganito, nakakatakot kasi what if bumigay yung palwa? 'Di ba? Nakakatakot siya. Parang ako, pagka, ngayon kasi hindi ko na kayang gawin yung mga ganyan. So, ito na nga, buko juice, kasi gagawa ko ng labog. Yung labog na, tubig ng butong, tubig ng buko, tapos nilalagyan namin ng royal ba yun? Tapos, nilalagyan namin ng biscuits, ganyan. Tapos, nilalagyan namin ng condensed milk ata, parang ganun. So, parang ano siya, parang dessert siya in a way, pero drinking type siya na may ano. So, ang tawag namin is labog. Labog ata, parang ganun. Oo. So, ayan na nga. So, ako yung medyo gusto ko lang ma-experience yung mga bagay na sobrang hindi ko naman talaga na-experience na ulit kasi bihira lang naman ako umuwi. Tapos pagka nasa bahay ako, mga 3-4 na araw lang naman ako dito. Hindi ako nagtatagal kasi walang internet, saka ang dami ko pang trabaho at gawain, kaya hindi pwedeng magstay dito sa probinsya. Wala kasi yan. Mahina yung internet. So, ang the best part after lechon is kumain ng native chicken, tapos spicy, tapos lagyan mo ng dahon ng sili. So, ayan, tapos nilagyan ng lemongrass ng kapatid ko. So, yan. So, that is the food. Oh my God, nakakagutom talaga pag ganun pagkain. So, after noon, mga ilang araw, gumala kami ng kapatid ko. Akala ko kami lang ni Inday yung gagala. And then, all of a sudden, here we are. Kaming lahat, buong pamilya nandito. Ang layo-layo ng biyahe, guys. Imagine. Nature therapy, pero grabe. 2 hours ata kaming nag-drive. So, pasyente. Pasahero lang ako kasi hindi naman ako pro sa mga ganyan-ganyan. So, grabe. Ang ganda ng view. Super ganda ng view. Papunta kami ng river or ilog. Papunta kami ng ilog nito. And then, ito yung way papunta doon. Tapos, may dala na rin kaming pagkain kasi yung mga leftover namin sa Holy Week. So, yun yung mga dala namin pagkain. So, nakaka-excite, nakakatuwa. Tapos bumili din ako ng hotdog at saka, ewan ko kung meron na kaming tuyo dito. So, guys, ito na nga yung lugar. Sobrang ganda. Grabe yung lugar. At saka yung tubig na to, sobrang lamig. So, talagang na-enjoy ko talaga yung lamig ng tubig ng Lagdik, Malitbog, Bukidnon. So, malayo to sa hometown namin. Mga ilang barangay din yung nadaanan namin bago to natuntun. Tapos, yung kapatid ko kasi yung nag-suggest na dito kami pumunta. Kaya sabi ko, okay, sige, let's go. Ayan. So, tiis ganda kasi nakakatuwa naman kasi sa barangay namin, sobrang init ng lugar namin. Wala namang river kasi nasa ibabaw kami ng bundok. So, pagka ganito, kailangan i-grab the opportunity talaga kasi bihira naman yung mangyayari. So, ito na nga, nandito na ako sa Lagdik. Kasama yung mga kapatid ko, mga pamangkin ko, si mama, tapos kaibigan nila, tapos, ayun, family bonding lang namin. So, wala. Parang, ito yung mga events in life na you will be so grateful, you will be so thankful na nagawa mo siya. Na, it's so nice to film this, experience kasi, I'm never gonna go back to this place. Kasi ang layo eh. At saka, ang dito is, yung takeaway ko dito is, I spent a quality time with my family na I thought hindi
I thought hindi ko kayang i-enjoy kasi of the drama. So, nung nandito na, talagang out of the blue, you've been okay, naging okay lang talaga yung lahat. And then, thank God kasi ganun yung nangyari. I'm so grateful kasi, ay nako, minsan na-stress, minsan may mga challenges sa buhay, minsan, alam mo na, yung talagang sinusubok ka, tapos, medyo, may, talagang mga ganun yung mga nangyayari. May mga ganung instances sa buhay na sinusubukan ng panahon. And I thought I'm not gonna enjoy this, but at the end of the day, grabe, super humbling, super saya ng puso ko. Kasi I managed to spend it with them, spend it with my family. So yun kasi yung importante. Most of the time kasi, parang talagang hindi ako nagtatagal dito sa province namin kasi sa sobrang ano ng lugar, yung walang internet. So ngayon, I spent a couple of days para maano ko lang, parang gusto ko lang talagang gawin, parang ganun. So, na-enjoy ko talaga. And then this place is such a magical experience. Green lang, tapos ang tubig, ang lamig-lamig. So, naalala ko yung mga high school days ko. Yan. Tapos ito na, nandito na, balik Manila na ako. So, nasa MOA ako nito. And then, ito naman yung favorite place ko daw kasi Jollibee. Tapos, ayan, hot choco. So, ayan. Okay. So, dito na ata magtatapos guys yung yung voice over natin. Medyo sobrang ano lang to guys. One take lang yung voice over. Pinanood lang natin kung ano yung mga nangyayari. And then dire-diretso na kasi gusto ko lang ma-share, gusto ko lang maglagay ng story dun sa mga ginagawa ko sa buhay. Medyo boring yung vlog ko and mas boring siya kasi walang story. So yun ang laging inaano ng mga tao, kino-comment sa akin, yung pini-PM sa akin na parang may quality gadgets ka pero boring kasi there is no story. So ayan, binigyan ko kayo ng story, bino-voice over ko na lang or ano bang gagawin dito. So yun yung na-come up ko na idea na kahit one take lang, gusto kong i-share kung ano yung mga ganap, ano yung nangyayari, ano yung naging ano, kinalabasan nung ano na yun, nung gala na yun. So, there you go guys. Thank you for watching. This is my vlog, Living Marks 25. Matagal na siyang monetize pero hindi never pa akong naka-withdraw or never pa akong nakasahod kasi I'm just putting videos pero hindi talaga ako yung tipong talagang um, naggagawa ng paraan para kumita dito. Parang nagpo-post lang ako in a way just to update myself, just to for me to look back after a month. Oh, dito I just want to watch myself. Parang nire-recap ko lang yung sarili ko but not in a way na kailangan people watch you kasi parang medyo takutin ako sa mga bashing eh. So, alam ko marami kayong mababash sa akin, lalo na accent ko. And ayun, so wala para sa akin ano lang siya. Nilagyan ko lang ng story, nilagyan ko lang um, ng kwento kung paano at anong nangyari. So, ciao guys, sana panoorin niyo pa yung iba kong videos. So, wag niyo kalimutan Living Marks 25. So, yan lang guys. Ciao. Thank you for watching guys. And see you in my next vlog.